Good morning, Preach! Kamusta na po kayo? Bago po natin pasimulan ang gawain ng Panginoon, pasimulan po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Limuko po tayo at pumikit. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Jehovah Shammah, who is always with us. At kahit kailan, hindi mo kami iniwanan o pinabayaan man lang. Marami pong salamat sa araw na muli mong ibinigay sa bawat isa sa amin. Isang araw na puno ng pag-asa, isang araw na puno ng sigla. Sa kabila ng sitwasyon, ikaw pa rin ang aming pong inaasahan sa ganitong pagkakataon. Kami po ay naninikluhod sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin at mga pagkukulang. At salamat sa biyaya mo na laging sapat sa lahat ng aming pangailangan. Sa umagang ito, aming pong itinudulog sa iyo ang gawain ng aming Panginoong Hesus na siyang mangunguna at makapagbibigay karangalan sa kanyang pangalan. Maraming po salamat sa pagsama mo sa mga awit, manunugtog, sa magtuturo at magdadala ng iyong mensahe. Kayo po ang magbigay sa kanya ng ibayong kalakasan, kasiglahan at mga revelasyon na kinakailangan ng iyong mga anak sa mga sandaling ito. Makapagbigay kami ng kalwalhatian sa iyong pangalan sa pamamagitan ng aming pagtitiwala, pananampalataya, pagsunod sa iyong mga salita at pananalig na kami po ay iyong kinadudugdan sa kabila ng aming mga kahinaan. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, at samahan mo ang lahat ng mga tao na sa sanlibutan ito na patuloy po na umaasa na may bagong pag-asa, may bagong bukas na iyong ibibigay. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat sa presensya mo, sa iyong mga salita, sa pag-ibig mo, sa Espiritu mong banal na lagi namin kasama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday, Church! We stand as living witnesses of His faithfulness and goodness. Even in difficult times, let's praise the Lord. We trust in His plan and put our hope in His Word. So, Church, let's praise our God through singing this morning. That
my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
chapter 6, verses 30 to 34. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you little of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that ye need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. We trust in you, O Lord, and your sovereignty. You hold our world, Lord, and you give breath to each and every one. We put our trust in you, Lord, and we offer all of these songs to you and you alone, for you alone deserve all the praise, glory, majesty. So we offer in this we pray, in Jesus' mighty name. Hi! Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mabuti ang Diyos at tayo ay buhay. May malusog na pangangatawan. Kaya dapat lang napasalamatan ng Panginoon. Maraming dahilan kung bakit dapat purihin at bigyan ng panahon ang Panginoon. Una, siya ay tapat. Siya ay mapagmahal, siya ay tumutugon. Higit sa lahat, siya ay nag-iingat. Lalong-lalo na yung kapayapaan na bigay, na handog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa magulong buhay na meron tayo, sa magulong pangyayari na nagaganap sa ating paligid. Nandyan yung kapayapaan ng Panginoon. Kaya sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kung saan ay binigyan mo pa kami ng pagkakataon na gumising, pagkakataon na papurihan ka, pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa. Banal na Espiritu, kausapin mo kami, mangusap ka sa amin, palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, ma-enjoy namin yung time namin together as family, as your sons and daughter, Lord, na naikinig at susunod sa kung anumang sasabihin mo sa amin sa umagang ito. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Our topic for today is about finding rest or finding peace in Christ or spiritual peace. And our passage is found in Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Alam niyo po, siguro naman ay lahat sa atin ay batid na yung pinagdadaanan natin ngayon ay hindi madali. Ang daming magugulong pangyayari na nagaganap sa ating paligid. At makakatanong tayo sa ating sarili, may kapayapaan pa ba? Or may katapusan pa ba lahat ng ito? Or makakapain ka pa ba ng kapahingahan sa mga pangyayaring ito? Mahigit 123,000 na yung cases ng COVID sa Pilipinas. At mahigit 19 million sa buong mundo. Na kung saan ay ang pangyayaring ito ay hindi nakaka-relax. Nakakapag-alala po. Yung iba sa atin ay hindi na makatulog sa kakaisip sa situation natin. Ang iba ay hindi na makakain. Kasi totoo naman talaga kapag walang kapayapaan, kapag walang kapahingahan na ating maramdaman ay nakaka-apekto ito sa ating physical, sa ating emotional, nakaka-apekto maging sa material na aspeto ng ating buhay ay ang dami nitong naapektuhan sa pamumuhay natin. At ang hirap pag wala kang kapayapaan na maramdaman sa kaguluhan na nangyayari sa iyong paligid. Lately, di ba, yung sa Beirut, Lebanon, ay napakalungkot na pangyayari ang naganap. Mahigit 150 na yung patay ngayon, ano?
At 5,000 na yung nasa critical na condition sa hospital dahil sa nangyaring pagsabog. Ano? Biro mo ba naman yan, 2,750 tons of ammonium nitrate. Halos kalahati ng Beirut ang nawala, na erase sa mapa dahil doon. At hindi madali yun, ano? Ito ay nagpapatunay that we live in this world na a world that full of stressful situation. At kung titingnan mo yun, parang wala nang kapayapaan. Yung 2020 yata natin parang nag-umpisa sa masidhing trahedya at patuloy na nangyayari, nagaganap sa paligid natin. And some of us sasabihin na end of the world na ba? Katapusan na ba ng mundo? Pero sa umagang ito, God is inviting us to find rest in Him. Jesus Himself invites us for spiritual rest. And our passage is telling us today that we can find spiritual rest in Christ alone. The real rest can be found only in Jesus. And this rest is available para sa mga taong pagod na, sa mga taong naguguluhan na, sa mga taong hindi alam kung anong gagawin. And this rest is available sa bawat isa sa atin. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Napakagandang handog ni Kristo sa bawat isa sa atin. And I know, ang iba sa atin ay memorize na ito, life verse nila ito. In fact, kinakanta pa nga natin to, but sa mga kaguluhan, sa mga anxious moment, sa mga overwhelming times na meron tayo ay nakakalimutan natin ito. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa mga sobra moments meron tayo. Ngayon ay may kapahingahan tayo na matatagpuan kay Kristo. And He is inviting us to get it from Him. Ano yung invitation ni Kristo? Ito, ano sabi niya? Draw closer to me. Or draw closer to Him. Ano sabi niya? Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Jesus is requesting His audience to cast their burdens, their anxieties on Him. Kasi ang mga tao nito, yung mga listeners ni Jesus during this time ay they are oppressed, they are abandoned, they are poor. Yung literal na poor, not just poor in spirit, but financially poor. Ang mga tao ay talagang hirap na kung saan ay kailangan nila ng kapahingahan, kailangan nila ng kapayapaan. And Jesus is offering them. Sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens." Problemado ang mga tao dito. Unang-una, problemado sila sa templo kasi pahirap sa kanila yung mga laws na pinasa ng mga Sadducees, ng mga Pharisees. Tapos pahirap pa sa kanila yung Romans, they are under oppressed, they are persecuted, they are abandoned. Ang mga tao ay hirap. And here comes Jesus, invites them to come to Him. In this depressing situation, in this overwhelming times na meron tayo,
Christ is inviting us also today to come to Him. Sa atin na nakakaintindi sa pagmamahal ng Diyos, sa pagpapahalaga ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, at walang imposible sa Kanya, makakasiguro tayo na matatagpuan natin ang ating kapahingahan sa magulong situation, sa magulong pangyayari na meron tayo. Matatagpuan natin ang ating kapayapaan kay Kristo Jesus. And He is saying, "Come to me." Maybe this is the time to let go and let God. In our situation, baka may mga times na ginagawa natin ng paraan sa sarili nating kakayanan ang mga bagay na sa tingin natin kaya natin. Pero at the end of the day, hindi pala. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. In these trying times, hindi natin control ang mga pangyayari. Ang situation natin ay hindi natin kayang harapin ng nag-iisa. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. And Jesus is inviting us with open arms. Come to me, my son, my daughter, my child. Come to me. Alam nyo ngayon si Teo ay nagpa-practice maglakad or nakakalakad na siya. Pero may mga times, maraming beses na nadadapa siya. Minsan nga may mga pasa siya, may mga bukol siya. Dahil ganun talaga ang bata eh. Pero ang turo sa atin, di ba, kapag nadadapa ang bata, hayaan mo lang tumayo. At ihanda mo lang yung kamay mo, ang kamay mo at sabihin mong, "Come to daddy" or "Come to mommy." Kaya ginagawa namin yan ngayon, Pag nadadapa siya, sinasabi ko lang, "Come to daddy," Kahit manghiyak-ngiyak siya, di ba? Pero paglapit niya at nahag mo na siya, nako-comfort na siya. Or kapag inaantok na siya at nagtatantrum siya at gusto niya matulog, umiiyak siya, hindi mo maintindihan, minsan naglalaro siya or minsan naghahanap siya ng comfort. Just ino-open lang namin yung aking kamay, sabi, "Come to daddy." Kinakarga ko na siya at pinapatulog. At nakaka-experience siya ng comfort. Ganyan din yung ating Ama. We can find real peace if we come to Jesus. Matatagpuan natin yon kay Jesucristo. Lumapit lamang tayo sa Kanya. In John 14:27, sabi ni Jesus, "I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give is a gift the world cannot give. So do not be troubled or afraid." Are you looking for peace? The world cannot give us the kind of peace, the real peace na hinahanap natin. Matatagpuan lamang natin ito kay Kristo. Come to Him. He's inviting us. Kumusta po yung prayer life mo ngayon? Kumusta po yung devotional life? Alam niyo po, weak ang ating katawan, weak ang ating emotion sa mga pangyayaring ito. The more na palakasin natin ang ating spiritual na aspeto. Lumapit tayo sa Panginoon. Manikluhod tayo sa Kanya. At isuko. Ialay ang ating mga suliranin. At makakatagpo tayo ng kapayapaan na handog niya sa bawat isa sa atin. Pangalawang invitation ni Jesus is this: go along with me, or go along with Him. In verse 29, sabi niya, "Take my yoke and put it on you,
and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. Wow! Gumamit siya ng aparatos dito, ano? Yung ginagamit ito kadalasan sa panahon na yon sa mga hayop nila na kung saan ay ginagamit nila sa kanilang pagsasaka. Para gumaan yung dalahin ng isang hayop, kailangan dalawa sila. No? Kapag dalawa sila, mas magaan yung trabaho, mas magaan yung ginagawa. At kayang-kaya nilang gawin yung gawain na nakatalaga sa kanila. Parang sa atin din, God is inviting us to have yoke with Him. No? Allow us to move with the working of Christ sa pangyayari na meron tayo sa ating buhay ngayon. Alam niyo yung yoke, it talks about connection. Connection with each other. In this situation na meron tayo ngayon, kung wala tayong connection sa Panginoon, mahirap talaga. Tayo ay dinisenyo na dapat kasama natin lagi ang Panginoon. We go along with Christ for direction. Mawawala tayo sa direction kung hindi tayo nakayoke. Kasi hindi sabay yung motion natin. We are not connected. Yung yoke speaks about cooperation. We cooperate on the work of Christ sa buhay natin. Together, we can do this. We can face these struggles, this problem, if we cooperate with the working power of Christ in our life. Yoke with Him. For my yoke is easy to bear, sabi ni Kristo. Magaan yung kanyang yoke. Sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid ngayon, alam natin na mas may alam ang Diyos. Mas the best yung plano ng Panginoon. At gumagalaw ang Panginoon. Siguro hindi natin naiintindihan sa ngayon, pero naniniwala tayo na gumagalaw pa rin ang Diyos. At siya ang may akda, may alam sa lahat ng ito. You heard the story about the king, Yung king and his armor bearer. Close na close sila. One day, pumunta sila sa gubat at maghahunt sila, mangangaso sila. And sad to say na merong isang sandata na nakalimutan ng armor bearer na dalhin, na kung saan ay naging dahilan para maputol yung hinlalaki ng king. At dahil doon, ito yung naging dahilan para masira ang kanilang relasyon. Pinakulong ng king yung kanyang armor bearer. At alam mo ano sabi ng armor bearer? All is well. God knows better. Sabi ng king, pinakulong na nga kita, naputulan na nga ako ng daliri. All is well, God knows better pa rin. So matapos yon, ilang taon na nakalipas, nakakulong yung armor bearer, si king patuloy sa kanyang hobby na paghahunt. Minsan naghunt siya. Yung lugar na kanya napuntahan ay napunta siya sa mga taong kumakain ng tao. Yung carnivorous ba na tao. Mga natives. At nahuli siya. At kinulong siya. At sa araw na kakainin na siya, tinalian yung kanyang mga kamay, yung mga paa,
sinindihan yung apoy. Ngunit sa ritual nila, nakita nung leader ng natives na wala siyang hinlalaki. Sabi ng kanilang leader, naku, hindi natin pwedeng kainin to. Kasi sa ritual natin, bawal ang kumain ng merong deformities or merong kulang sa kanyang katawan. Kaya pakawalan natin to. Kaya sa madaling kwento, pinakawalan nila yung king at nakabalik ang king sa kanyang kaharian. At doon, naalala ng king ang kanyang armor bearer. Pinuntahan niya sa kanyang kulungan at ikinuwento yung nangyari at nagpasalamat sa kanyang armor bearer. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, siguro kinain na ako ngayon ng mga yun. Sabi ng armor bearer, all is well. The Lord knows better. Sabi ng king, ano ba yan? Di pa rin nawawala sa'yo yan? Pinakulong na nga kita ng mahabang panahon. Tapos sasabihin mo pa rin, all is well. The Lord knows better. Sabi ng armor bearer, yes, mabuti ang Diyos. At may alam ang Diyos. Kasi kung walang alam ang Diyos, kung hindi naputol yung hinlalaki mo, malamang kasama mo ako sa paghahunt doon, sa lugar na yun. At alam mo na kung ano ang nangyari. Kasi ikaw ang may deformities, ako ang wala, malamang ako yung kinain. Kaya, all is well. The Lord knows better. Alam nyo, kailangan lang natin gumalaw sa galaw ng Panginoon. Umayon sa galaw ng Panginoon. Go along with Christ. Mas may alam siya. At kapag nadama natin yon, tiyak may kapayapaan na maramdaman sa lahat ng pangyayari na meron tayo ngayon. Di mo man maintindihan yung situation mo ngayon, may problema ka sa relationship, sa iyong pamilya, may problema ka sa iyong career, meron kang nararamdaman na kalungkutan dahil sa mga pangyayaring ito. But you know, go along with Christ. He is working and He knows better than us. And we can find peace if we go along with Him. Pangatlong invitation ni Jesus, pay attention to learn from Him. In verse 29, sabi niya, learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. This is His third invitation, to learn from Him. When we come to Him, when we take up His yoke, this is the process of learning. Alam niyo yung word na learn is from the original word matete or matetes. Pareho lang yung ibig sabihin is disciple or disciples or discipling. Maybe Jesus is talking to His disciple. Sa totoo lang, sa mga disciples, sa pagdi-disciple ni Jesus ay inabot ng ilang taon bago umayos ang kanyang mga disipulo. Kailangan niya pang mamatay eh. Kailangan niya pang umalis para matuto ang kanyang mga disciples. Katulad ni Moses, diba? Marami munang nangyari sa life ni Moses. May mga magagandang nangyari, may mga masamang pangyayari, may mga trahedya bago natuto si Joshua. Sa life ni Paul, ang daming mga pangyayari naganap. Mga pagkakulong, paghihirap, persecution, oppression.
Ilang lunod ang na-experience ni Paul, ilang pagkabilanggo ang nangyari sa kanya bago natuto si Timothy sa life ni Paul. Ito kay Jesus, di ba? Ang daming nangyari na maganda at hindi maganda sa ministry ni Jesus sa loob ng 3 taon bago natuto ang kanyang mga disciples. Tayo rin, sa buhay natin ngayon, mag-pay attention lang tayo sa galaw ng Panginoon, sa tinuturo ng Panginoon, at matututo tayo. Maging sensitive tayo sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid natin. Alam natin na may purpose si Lord. Alam natin na merong magandang na idudulot ang pandemya na ito. Alam niyo isa sa magandang na dulot ng pandemya na ito? Share ko sa inyo. Yung bansang Iran, alam mo sa pag-aaral, mas marami ngayon ang naliligtas at nakakilala sa Panginoong Hesus dahil sa pandemic na ito sa Iran. Biro mo yung Iran, halos 95% sa kanila, di ba, ay Islam. Pero dahil sa nangyaring pandemya, sabi 9.5% every day or every week, growing ang kanilang numbers. Knowing Christ inside the prison, kahit sa pakikinig lang sa radio, panonood lang ng video sa social media, maraming naliligtas. Biruin mo yan. Amazing! At kaninong gawa yun? Hindi natin gawa yun. Kay Kristo yun. May purpose si Lord sa lahat. Ano? Kailangan lang natin maging sensitive, kailangan natin maging aware sa galaw ng Panginoon. And I know, sa bawat isa sa atin, may tinuturo ang Diyos sa pangyayaring ito. Mahalaga na malaman natin yon. No? Na sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng pag-alala na meron tayo, sa kabila ng mga pangangailangan na meron tayo ngayon sa ating pamilya, sa ating personal na buhay, Jesus is telling us to pay attention and learn from me. Parang yung sinabi ni Peter in 1 Peter chapter 5 verse 7, di ba? Give all your worries to Him because He cares for you. Alam niyo po, Jesus is our best example para matuto tayo sa Kanya. Ano sabi ni Jesus? Matututo tayo sa Kanya. Lalong-lalo na yung word na humble in heart, gentle in heart. Diba? In this situation, in this crisis na pinagdadaanan natin, ang hirap maging gentle, ang hirap maging humble. But we can learn if we pay attention to the working power of Christ. And if we pay attention, if we learn from Christ, we can find spiritual peace. We can gain a life of peace in Christ. John 16:33, si Jesus mismo nagsabi, "These things I have spoken to you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good heart. I have overcome the world." That's the promise of Jesus na pwede nating panghawakan. Itong mundo na ating kinagalawan, wala kang matatagpuan na kapayapaan. Bukas makalawa, magugulat ka. May mga kaguluhan na mangyayari. Tribulation yung ginamit ni Jesus dito eh. But you know, we can find the real peace, the spiritual peace in Jesus because
He overcome the world. A non-pastor, evangelist, si Billy Graham nagsabi mismo, and let me end this with this saying ni Billy Graham. Sabi niya, the peace that Jesus came to bring was not the peace of appeasement or the peace of compromise and conformity. It was a spiritual peace. The world doesn't give peace, for it doesn't have any peace to give. It fights for peace. It negotiates for peace. It maneuvers for peace. But there is no ultimate peace in the world. Take note, but Jesus gives peace those who put their trust in Him. Brothers and sisters in the Lord, let us respond to the invitation of Jesus for us to find spiritual peace. Let us draw closer to Him. Ito yung sabi ni Jesus, come to me. For us to find spiritual peace, Jesus is telling us, go along with me, or take my yoke upon you. And lastly, for us to have the real peace, the spiritual peace in these trying times, sabi ni Jesus, pay attention to learn from me, or learn from me. Brothers and sisters in the Lord, I hope that in this chaotic situation na meron tayo na hinaharap, ay lumapit tayo sa Panginoon at humugot ng kalakasan sa Kanya at magtiwala na matatagpuan natin ang handog niyang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Praying that this week, sa mga susunod na araw, ay maramdaman mo ang kapayapaan na mula sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo. Salamat sa katotohanan na ito. Amin itong inihiling, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Happy Sunday. Magandang umaga uli sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! At muli ay nagkasama tayo sa ating pagsamba. Pasalamatan natin ang Panginoon na nagkasama-sama ulit tayo. Higit sa lahat yung ating mga kapatid na nasa ibang bansa na patuloy na nakakasama natin sa ating pagsamba. Nawa ay ingatan kayo ng Panginoon. At sa atin na nasa kanya-kanyang mga bahay, thank you so much for joining our Sunday worship. Next Sunday, kita-kita ulit tayo. Alas 10 ng umaga sa ating pagsamba. Ang aking dalangin ay patuloy tayong ingatan at ilayo sa anumang karamdaman. Gusto ko magpasalamat sa lahat na naging bahagi ng ating pagsamba sa umagang ito. Thank you so much sa ating praise and worship team. Thank you sa nag-lead ng ating worship. God bless us more. Thank you sa mga awitin na in-offer natin sa Panginoon na nagbigay papuri sa Kanya. Talagang buhay ng spiritual, yung mga awitin nating in-offer sa Panginoon. Praise the Lord sa lahat ng iyon. And also sa mga nangyari this week,
sa mga patuloy na nangyayaring ministry meron tayo. Thank you so much Kids Jam sa kids ministry natin. Thank you Teacher Jelay at saka sa team nyo. Patuloy na develop ang ating kids ministry. Nakakatuwa po yun, ano? Marami tayong natututunan at nakikita natin na nagiging smooth na yung ating galaw sa ministry na ito. Nakakatuwa po yun na isipin. Praise the Lord for that. Salamat po sa kids ministry na meron tayo. And also, privilege din sa atin every Sunday na meron tayong video editor. Thank you so much Kuya Dada for your effort sa iyong pag-ibig, sa iyong gawain. Thank you so much for that. Pagpalain ka lagi ng Panginoon. And also, thank you so much sa mga naging bahagi ng ating worship today. Kayo na nasa mga bahay, sa nag-open ng prayer sa atin, at sa mensahe ng Panginoon na binigay sa atin. Thank you so much, Panginoon, sa lahat ng ito. Happy birthday! Happy birthday sa may mga karawan this week. Meron akong dalawang listahan lang dito, ano? Happy birthday kay John Mark Santos. I think nasa Australia to siya, no? August 10, no? Happy birthday sa iyo, bro. God bless you. Maging ang iyong pamilya ay patuloy na ingatan ng Panginoon. Also, August 11, happy birthday kay Tonet! Yay! Happy birthday, aming baby. Praise the Lord. Na nadagdagan uli yung taon mo, nawa ay lumaki ka at ang iyong buhay ay patuloy na ingatan ng Panginoon. Lumaki ka na may takot sa Diyos kasama ng iyong pamilya. Ingatan ka lagi ng Panginoon. Happy birthday. Maging sa may mga anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat, sa mga mag-asawa na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary this week. Gusto ko rin pong magpasalamat sa patuloy ninyong suporta sa ating simbahan. Alam ko po, hindi madali yung sitwasyon natin, lalong-lalo na pagdating sa financial aspect, but napipil namin yung love ninyo sa inyong mga pagpapadala ng inyong support sa pamagitan ng in-kinds, financial, prayers, at pangungumusta sa amin. Kami po ay malusog at nasa mabuting kalagayan dahil sa grasya at awa ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. And also, maraming salamat sa ating mga sumagot sa ating survey. Ano? Meron na pong sumagot pero hindi pa lahat. Kaya inaanyayahan ko lahat na sagutin niyo po yung ating preach survey. Sa mga tinawagan ko at sa mga sinendan ko ng link, please respond naman kayo kahit hi and hello lang. Kailangan natin yun, ano, yung survey natin. Kasi yun po ay makakatulong para maayos pa at mapalago pa ang ating gawain. Lalong-lalo na sa ating online worship. Ano? Kailangan namin yung pulso ng ating mga membro. Kaya sagutan niyo po yon. Maaaring may tatawag sa inyo or merong magsisend sa inyo ng link. Madali lang naman po yon. Laanan nyo lang ng mailang minuto para sagutin. Kailangan namin yun. Napakahalaga nun. At malaking tulong po yun na may kukontribute ninyo para sa ating simbahan, para sa gawain ng Panginoon. At dahil doon, nagpapasalamat ako in advance sa inyong pagsagot. Ano po? And also, gusto nating palakasin yung ating virtual visitation sa mga susunod na araw. So, huwag kayong magtaka if tawagan namin kayo kasama ng leaders natin sa simbahan para kumustahin lang yung ating mga buhay-buhay. Naniwala ako na kailangan natin ang bawat isa para magpalakasan, para manalangin, at higit sa lahat ay manikluhod sa Panginoon sa situation na meron tayo ngayon. So, yan lamang po ang ating mga announcement at saka yung ating acknowledgement. Tayo po lahat ay manalangin. Ngayon po ay maghawak kamay tayo, magsitayo tayo, at mag-declare tayo ng pagpapala sa bawat isa na kasama natin ngayon sa ating mga bahay, or kung nag-iisa ka man ngayon, alalahanin mo yung pamilya at ipag-pray mo sila. Let's pray. Aming Diyos na
Mabuti, aming Diyos na makapangyarihan, manlilikha, may akda ng aming buhay, nagmamay-ari sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na binigay mong pagkakataon sa amin upang papurihan ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagbibigay kasiguruhan sa amin na sa iyo may kapayapaan kung kami ay lalapit, kung kami ay gagalaw, umayon sa iyong galaw, at kung kami ay matuto sa gusto mong ituro sa bawat buhay namin, matatagpuan namin ang kapayapaan sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa pangako ng banal na Espiritu na iniwan mo sa amin, na kung kami ay may Kristo, kung kami ay mayroong banal na Espiritu sa aming buhay, may kapayapaan. Kaya Panginoon, ay hayaan mo po na ipalala mo yun sa amin araw-araw ng aming buhay. Lord, ngayon po, nandito po kami nakatayo, hawak kamay sa bawat isa, declaring blessing to each one, O God. Lord, unang-una, Lord, ilayo mo kami sa anumang karamdaman, lalong-lalo na sa COVID-19. We pray for your covering. We pray for the blood of Jesus, O God, to cover us, Lord, with your precious blood right now, O God. Nihiling ko ito, Panginoon, na ilayo mo kami sa anumang karamdaman na laganap sa aming paligid, Panginoon. Aming inihiling ang kalakasan ng bawat isa at pagtugon sa lahat ng aming pangailangan. Naniniwala kami, Lord, na Ikaw ang Diyos na tumutugon sa pangailangan namin. Lahat ng aspeto ng aming buhay, physical man yan, sa emotion man yan, sa material man yan na bagay, Panginoon, sa amin man yan pangailangan, sa aming hapagkainan, Panginoon. You promise us na kung saan, sabi mo, Lord, ask, seek, and knock, and you will find. Kaya, Panginoon, ngayon po, dinudulog namin ang aming sarili sa iyo. Declaring blessings sa may mga karawan, declaring blessings sa may mga anniversaries, kanilang pagsasama. I do pray that you will continue to bless them, Lord, at palaguin ang kanilang pagsasama. And Lord, declaring also healing sa may mga karamdaman right now, sa mga merong masamang pakiramdam, sa mga merong anxieties, may mga panic attack, or may mga depression, Lord, mag-ministry ka sa buhay nila, Panginoon. Alam namin na Ikaw ang Diyos na gumagalaw. Alam namin Ikaw ang Diyos na hindi kami pabayaan. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kung saan ay nabigyan ka namin ng kapurihan. Sa pangalan ng Ama na naglikha ng langit at ng lupa, nagbigay kapayapaan sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo, na nagbigay kaligtasan sa atin, buhay na walang hanggan, kapatawaran, at higit sa lahat, ang nag-iwan ng banal na Espiritu na siyang magkakalinga, siyang magbibigay kapayapaan, siyang kapayapaan sa bawat isa sa atin, nang siyang sasama sa atin ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Happy Sunday, everyone! God bless po sa ating lahat. Ingatan tayo ng Diyos. Pagpalain ang bawat isa sa atin. Keep safe po. Kumain ng masustansya. Matulog ng maaga. At higit sa lahat, pangalagaan ang ating spiritual. Purihin ang Panginoon. Happy Sunday!